Isipin niyo na ba kung bakit napakadaming iba't ibang lingwahe sa buong mundo? Ikukwento ko sa inyo ang nakakatawang istorya ng Tore ng Babel at kung paano ito konektado sa angka ni Shem at Tera. Kwentong bahagi ng ating kultura at pananampalataya bilang mga Pilipino. Noong unang panahon, iisa lang ang lingwahe natin sa buong mundo. Isipin natin, walang hindi pagkakaintindihan. Iisang boses lang para sa lahat ng tao. Habang lumilipat ang mga tao sa silangan, nakakita sila ng malawak na kapatagan na tinatawag na Shinar. At doon sila nagpasyang manirahan. Sabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng ladrilyo at lutuin natin ng maigi." Sa halip na bato, ang ginamit nila ladrilyo. At sa semento naman, gamit sila alkitran o espalto. At pagkatapos nun, nagkaroon sila ng malaking ideya. Sabi nila, gumawa tayo ng syudad na may tore na abot sa langit upang maging tanyag tayo at hindi magwatak-watak sa buong mundo. Gusto ng mga tao maging sikat, nagkakaisa at malakas tulad ng isang pamilyang magkakasama. Pero bumaba ang Diyos. Nakita ang ginawa nila at naisip niya kung nagkakaisa ang mga tao na may isang lingwahe, walang limitasyon sa kung ano ang kaya nilang gawin, mabuti man o masama. Ang Diyos ay nagpasya na guluhin ang kanilang lingwahe at biglang hindi na sila nagkakaintindihan. Kumalat ang pagkalito kaya kinailangan na itigil ang pagtatayo ng syudad at ang lugar ay tinawag nilang Babel. Ang ibig sabihin ay narito. At dahil doon, ginulo ng Diyos ang lingwahe ng mundo at kinalatan tao sa lahat ng dako. Kaya ngayon, ang dami nating lingwahe at kultura. Ito ay paalala, kahit magkakaiba tayo, ay galing pa rin tayo sa isang pinagmulan. Yun, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang pamilya, ang mga lahi ni Shem. Si Shem, ang isa sa mga anak ni Noe. 2 taon pagkatapos ng malaking baha, nagkaroon si Shem ng anak pangalan Arphaxad. 100 years old na si Shem nun at nabuhay pa siya ng 500 years old at nagkaroon pa siya ng maraming anak. Si Arphaxad, dad na 35 years old, nagkaroon siya ng anak at ang pangalan Sheila at nabuhay pa siya hanggang 403 years old. Anak ni Sheila si Heber, 30 years old siya noon. Tapos nagpatuloy ang kanilang angkan. Si Heber, anak niya si Peleg. Tapos si Peleg naman, anak niya si Reo. At si Reo naman, ang anak niya ay si Serog. At si Serog naman, ang anak niya ay si Nahor. At si Nahor naman, ang anak niya si Tera. Ang mga pangalan na ito ay maaaring tunog luma, pero bawat isa may kwento, pamilya at pangarap tulad natin. Kung 70 years old si Tera, nagkaroon siya ng 3 anak, sina Abram, Nahor at Haran. Ngayon, si Abram na kilala natin sa pangalan na Abraham ay may malaking papel sa ating pananampalataya. Si Haran, ang ama ni Lot, ay namatay habang buhay pa si Tera, ng bayan sa Ur sa Caldea. Pinakasalan ni Abram si Sarai at pinakasalan ni Nahor si Milka, ang anak ni Haran. Pero hindi magkaanak si Abram at si Sarai na isang mabigat na pasanin sa kanila. Ang araw, nagpasya si Tera na ilipat ang kanyang buong pamilya. Umalis sila sa Ur, papunta sa lupain ng Kanaan. Pero nung makarating sa lugar ng Haran, doon sila nagpasya manirahan. Buhay si Tera ng 205 na taon. Haran natapos ang kanyang paglalakbay. Ang kwento ng Babel ay nagpapaalala sa atin sa pagpapakumbaba at sa ating mga ugat. Bang ang angkan ni Shem at Tera ay nagpapakita kung paano nagpapatuloy ang pangako ng Diyos sa mga henerasyon. Kahit ngayon ang ating mga pamilya ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Salamat sa pakikinig at tandaan, bawat pamilya ay may kwento na karapat dapat ikwento. Ikaw, ano sa inyo?